ng mga nagbabagang sports balita. Businessman, sportsman Manny V. Pangilinan nagbitiw na sa pwesto bilang Pangulo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Pinoy welterweight Yumir Felix Marshal umabante sa second round ng preliminaries ng World Boxing Championship sa Doha, Qatar. Opening ng inaugural season ng Pilipinas Commercial Basketball League o PCBL sa linggo. Kasado na comebacking star forward Kevin Durant. Pinamunuan ng pag-ani ng lopsided win ng Oklahoma City Thunder kontra Minnesota Timberwolves sa NBA preseason game. Longtime FIFA President Sepp Blatter pinatawan ng 70 araw na suspensyon. Third seed Rafael Nadal pasok na sa quarterfinal ng China Tennis Open. At title clash ni na Ukrainian World Heavyweight Champion Vladimir Klitschko at British challenger Tyson Fury na reschedule na sa Nobyembre 28. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Caaminio. Maghatid sa inyo ang pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, buhay pa ang kampanya ng dalawang Filipino pugilists sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar. Kagabi ay pinasuko ni welterweight Yumir Felix Marshal sa opening round si Egyptian counterpart Wally Said Mohamed. Isang araw matapos na ma-outpoint ni light flyweight Rogen Ladon si Leandro Blanc ng Argentina sa kanyang opening bout. Ang kabuang detalye ihahatid ni Arian Malyari. Nagpamalas ng lakas sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar, si Pinoy welterweight Yumir Felix Marshal. Kagabi ay umani ang 19-year-old Zamboanga City Pride ng technical knockout victory kontra Walid Said Mohamed ng Egypt upang umabante siya sa second round ng preliminaries. 2 beses na pinabagsak ni Marshal ang Egyptian rival, dahilan para itigil ng referee ang laban. Ang susunod na makakasagupa ni Marshal ay si Yuba Ndiaye Sissoko ng Spain. Nauna rito, naglista rin ng unanimous decision win si Pinoy light flyweight Rogen Ladon kontra Leandro Blanc ng Argentina sa opening bout noong isang gabi. Salamat sa mga Pilipino din nandito na nagsusupport. Malaking bagay din bibigay ng moral support sa amin. Tungkol naman sa sunod ko na laban, yung Spain, medyo matangkad din, tsaka maliksi din, may lakas din magsuntok. Kaya yun, pag-aralan namin ngayon sa ensayo namin. Sa tulong ng Panginoon, alam ko kaya ko ipanalo ulit yung laro ko. Ikinatuwa naman ni Marshal ang pagbisita sa Qatar Slugfest ni Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao. Salamat kay Pacquiao na pupunta siya dito. Malaking bagay talaga yun, ma'am, kasi una-una parang ma-inspired kami. Tsaka sobrang excited ko ngayon, ma'am, na darating si People's Champ Manny Pacquiao. Sana makapag-selfie ako mamaya. Sa panig naman ni ABAP Executive Director Ed Picson, umapela siya ng todong suporta mula sa sambayan ng Pilipino para sa katuparan ng pangarap ni na Marshal at Ladon na makapagsubi ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. We're happy na maganda yung umpisa natin, pero sabi ko nga, malaking trabaho pa ito dahil kailangan at least 4 wins. So, we're very appreciative na si Congressman Manny Pacquiao ay darating, at magbibigay suporta sa ating mga boksingero. Serve as an inspiration. Sana yung mga kababayan din natin mabigyan ng suporta ang ating mga boxers through their prayers and through their well wishes. So makakaasa naman ang lahat na yung mga boksingero natin ginagawa lahat para magbigay karangalan sa ating bansa. Ang top 6 sa bawat weight class sa World Boxing Championships ay magkakaroon ng karapatang sumuntok sa Quadrennial Summer Games sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, nakakuha naman ng quality sparmate si WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes para sa kanyang title defense kontra Mexican challenger Juan Alejo sa susunod na linggo.
Ito po'y sa katauhan ni Phil-American Brian the Hawaiian Punch Viloria na naghahanda naman para sa title challenge kontra Mexican WBC flyweight ruler Roman Chocolatito Gonzalez. May report si Stephen Quizon ng University of Diliman. Aminado si WBO light flyweight kingpin Donnie Ahas Nietes na malaking tulong ang ibibigay sa kanya ni two-division world champion Brian the Hawaiian Punch Viloria. Ang dalawang sluggers ay kasulukuyang nagsasalo sa sparring session sa Wildcard Gym sa Hollywood, California, kung saan nagprepara si Nietes para sa title defense kontra Mexican challenger Juan Alejo. Habang si WBC flyweight titleist Roman Chocolatito Gonzalez naman ang pinaghahandaan ni Viloria. Yes, second time ko na sparring namin kanina. So far, okay naman yung galaw niya. Mabilis si Brian ngayon. At saka maganda yung yung kondisyon niya. Samantala, walang plano naman si Nietes na maliitin si Alejo, lalo pat impresibo rin ang record na taglay ng Mexican rival, kung saan nakakapagtala na siya ng 21 wins, 13 by knockouts at 3 losses. Sa akin lang yung bantayan ko yung palaging left hook niya at saka overhand. Malakas yung left hook niya at saka overhand. So yan talaga yung pagbantayan ko. Ang match-up ni Nietes at Alejo ay itinakda sa susunod na linggo sa StubHub Center sa Carson City, California. Para sa PTV Sports, Stephen Quizon, UP Diliman. Lipat naman tayo sa basketball. Nagbitiw na sa pwesto bilang Pangulo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP si businessman, sportsman Manny V. Pangilinan. Ito'y matapos sa pamunuan niya ang Basketball NSA ng bansa sa loob ng 8 taon o katumbas ng limit na 2 termino. Sa isang press conference, binigyan din ni Pangilinan na kinakailangan ng humanap ng bagong pamunuan ng SBP kasabay ng pangakong patuloy niyang susuportahan ang mga programa ng asosasyon. Napag-alaman na noong nakaraang Pebrero pa dapat nagtapos ang termino ni Pangilinan dahil sa busy schedule ay hindi nakapagsagawa ng eleksyon ng SBP. Sa darating na Enero, tinakda ang General Assembly ng SBP at dito inaasang maghahalal ng bagong pamunuan ang Basketball NSA. Kabilang sa maasikasuhin ng bagong SBP leadership ay ang partisipasyon ng national team sa FIBA Olympic Qualifiers sa darating na Hulyo at ang pagtugon sa bagong format ng FIBA World Cup Qualifiers sa taong 2017. Sa PBA, umaasa naman ang reigning champion San Miguel Beermen na makaka-recover na ng husto mula sa kanilang injury sina two-time league MVP Junmar Fajardo at shooting guard Marcio Lassiter. Ito'y upang mas mapalakas ang kanilang tsansa na maidepensa ang titulo ng season opening PBA Philippine Cup. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Tuloy ang dibdibang training camp ng San Miguel Beer para sa kanilang title defense sa season opening All-Filipino Conference. Kahapon ay dinomina ng Leo Austria mentor team ang Alaska Aces 101-84 sa tune-up game sa Hoop Center sa Mandaluyong City. Sa panayam ng PTV Sports, masayang ibinalita ni newly acquired shooting guard Ryan Aranya na unti-unti na niyang nakakabisa ang sistema ni Austria. Sa katunayan, isa si Aranya sa mga nagpamalas ng impresibong performance sa matchup kontra Aces. Hindi na rin naman sa akin mahirap mag-adjust sa system nila kasi si Coach Mayor is my coach nung rookie year ko sa PBA. So medyo kabisado ko pa yung tema niya and para din sa team naman, very thankful ako sa mga bago kong teammates kasi willing talaga sila na turuan ako, lalo na pag may mga mali akong ginagawa, talagang ina-explain nila sa akin ng mabuti and gusto talaga manalo. Very competitive yung practice namin, talagang kine-challenge namin yung isa't isa. So, yun, siguro kailangan ko lang din i-prove sa kanila na yung respect nila sa akin. So, para makuha ko yung respeto rin nila. Samantala, umaasa naman si Aranya na makaka-recover na sa kanilang injuries sina star center Junmar Fajardo at streak shooter Marcio Lassiter bago ang opening ng 41st season ng liga sa susunod na linggo.
nagpa-practice sila to strengthen lang kung ano yung mga injury nila, pero hindi pa talaga sila full practice. No? So, sana before ng opening or unang opening day, maging okay na sila 100% para at least kumpleto kami, maging okay na siya. Na bumabalik na yung speed, yung timing sa game. Ganun din si Marcio, dahan-dahan lang kasi ayaw naman namin biglain. Ang susunod na ng San Miguel Beer ay kontra Star Hotshot sa Sabado bago nila makatapat ang Barangay Ginebra San Miguel sa Miyerkules. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantalang naniniwala naman si Alaska Aces bench tactician Alex Compton na malaking ganansya ang nakuha niya sa pag-upo bilang assistant ni Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin sa nakalipas sa FIBA Asia Men's Championship sa China. May report si Jasmine Barrios. Itinuturing ni Alaska Aces Chief Mentor Alex Compton na blessing ang mapabilang sa coaching staff ng Gilas Pilipinas na tumapos na runner-up sa FIBA Asia Men's Championship sa China. Isa sa mga nagsilbing assistants ni National Coach Tab Baldwin, aminado si Compton na magagamit niya sa trabaho bilang bench tactician ng Alaska ang kanyang naging experience sa China Cage Fight. Marami. Siyempre, meron tayong kanya-kanyang philosophy sa basketball. But without giving too much away over there, there's a lot of things that Coach Tab does that I like. And then it's just a matter of, kasi iba din ang tawagan sa FIBA against the PBA. So it's a matter of sort of trying to experiment with yung mga bagay na pwede kong gamitin sa Alaska at yung mga hindi bagay sa PBA. So but there's a lot that I got out of it. Walang question dyan. Naniniwala rin si Compton na mag-i-improve pang lalo ang performance ni na forward Calvin Abueva, shooting guard Dondon Ontiveros at center Sonny Tos dahil na rin sa kanilang partisipasyon sa national team. Oo, saka si Dondon, siyempre naging kapatid pa si Dondon. Yes, so, proud na talaga ang lahat ng mga teammates nila, lahat ng mga coach nila sa Alaska. Ako dyan. Todo talaga yung supporta nila Fred, ni Dicky. So, it just was a great experience for us. And now, not much time to rest. Go back to the drawing board and try to help Alaska get better. Sina Ontiveros at Tos ay pinagpahinga muna ng coaching staff habang pamumunuan naman ni Abueva ang kampanya ng Team Manila North sa FIBA World 3x3 Championship sa Abu Dhabi, UAE sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, kapwa nangako naman sina NLEX Road Warriors newly acquired guards Kevin Louie Alas at Garvo Lanete na gagawin ng lahat para matulungan ang kanilang bagong koponan sa kampanya sa papasok na season ng PBA. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyer. Puspusan ng pag-iensayo ni Kevin Louie Alas at rookie guard Garvo Lanete para sa nalalapit na kampanya ng NLEX Road Warriors sa 41st season ng PBA. Sa panayam ng PTV Sports, kapwa nangako sina Alas at Lanete na susuklian ng tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng team management. Si Alas ay na-acquire ng NLEX mula sa Tokentex Tropang Texers sa isang 3-team trade ngayong off-season. Habang si Lanete ay hinugot naman ng koponan bilang 6th overall pick sa nakalipas sa PBA Rookie Draft. Expectations, feeling ko part naman siya as a basketball player. Siguro sa akin, ginagawa naman siyang motivation para mag-work harder kasi kumbaga pagdating ko sa game, dapat prepared ako. Kumbaga, kasi pag dumating ako sa game na prepared, kumbaga mas gumaganda yung laro ko eh. So, I mean, walang regrets pagdating sa dulo. Pressure is always there. It's just up to you if how you handle the pressure. Siguro mas less siguro yung pressure for me kasi I think I played already for NLEX before. Then I think I know the system already and I'm familiar with the team already and the coaches and the management is familiar with me already. So I think mas easier for me to adjust sa game. Kapwa umaasa rin sina Alas at Lanete na mag-i-improve ang kanilang performance kasama ang mga veteranong players ng NLEX.
I think my biggest contribution for the team siguro yung championship experience ko with Token. Like siguro, hopefully, I can bring that up dito sa team. Siguro, malaking tulong na yung pag dumating sa playoffs, yung experience na nakuha ko sa Token. Like siguro, sana malaking maging tulong dito. Yung leadership ko, I think I played already with NLEX before, so I think familiar ako sa ibang players. And I think I can really play defense and shoot the ball. Ang unang makakatapat ang NLEX sa season opening All-Filipino Conference ay ang Blockwater Elite at ang kanilang engkwentro ay itinakda sa Oktubre 23. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa amateur basketball, kasado na ang lahat para sa opening ng inaugural season ng Pilipinas Commercial Basketball League o PCBL sa linggo. Para sa detalye, narito po muli si Jasmine Barrios. May bagong tatag na liga na inaasahang pagkukunan ng mga future basketball stars ng bansa. Ito ay ang Pilipinas Commercial Basketball League o PCBL na opisyal na pinakilala sa mga media at fans kagabi. Dinaluhan ng mga kilalang basketball personalities, layo ng PCBL na tugunan ng gap sa pagitan ng college at pro leagues para matiyak na magpapatuloy ang development ng mga young cagers. Ayon kay founding chairman Buddy Encarnado, nais nilang punan ang tila mahabang break na nararanasan ng mga players dahil sa kakulangan ng sapat na liga. In some other leagues, yung mga school teams that they are now having as members, temporary members, will go back to the school wars. Di ba? So, ang may iwan yung mga commercial players. And that's what we're trying to address. Nobody will be left behind insofar as the tenure, security of tenure ng mga hanap buhay ng ating mga players. They deserve to have a stable job. Samantala, si iconic college coach Ato Badolato naman ang nahirang bilang kauna-unahang commissioner ng liga. Nalalahukan ng mga teams na Euromed, Santa Lucia Realtors, Cagayan Rising Suns, Photon Toplanders, Jumbo Plastic Linoleum, Kaida Tile Masters at Supremo Well, like you said, this is the first time that we have a pure commercial league after the PBL disbanded using amateur rules. So this is what made me decide to agree as a commissioner. Actually, I'm honored to be chosen as the first commissioner. Kasi ngayon lang ito magkakaroon ulit ng ganito. And I'm proud to be part of it. Ang opening ng inaugural season ng PCBL ay itinakda sa darating na linggo sa Pasig City Gym. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Samantala, suportado naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang bagong tatag na Pilipinas Commercial Basketball League o PCBL. May report si Carlo Dino ng University of the Philippines, Diliman. May basbas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, ang bagong tatag na Pilipinas Commercial Basketball League o PCBL. Ayon kay SBP President Manny V. Pangilinan, ang PCBL ang aatasan niya na bumuo ng national team para sa ilang regional cage fest, tulad ng Siaba Championship at Southeast Asian Games. Si Pangilinan ang nagsilbing panauhing pandangal sa launching ng PCBL kagabi. And I think in a way, it enlarges the pool of talents that we can tap into for the national team eventually. Tsaka, not only that, siguro, ibibigay ng employment sa ating mga players. Kasi, hindi lang naman PBA o kaya PBA D-League ang dapat ako-cover ng television, itong commercial league. Sa panig naman ni PCBL founding chairman Buddy Encarnado, labis na ikinatuwa niya ang suporta at tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng SBP. Sa katunayan, ilang beses na ng national squad si Encarnado noong dekada 80 at 90. Let us now accept the challenge. We want to be recognized. We have been recognized. Now it's our time to show that we deserve the recognition that have been given to us by SBP.
I have been invited by SBP to sit in the board of one of the seats will be given to PCBL, where he wants me to be the representative of PCBL. Plano ng PCBL na buhayan ng ideya ng nabuwag na PABL kung saan nakahasa ang kalidad ng mga manlalaro na nagtapos ang playing career noong koleyo pero may tuturing na hilaw pa para pumasok sa Pro League. Para sa PTV Sports, Carlo Dino, UP Diliman. Sa iba pang balita, nagparamdam ng lakas ang Team Philippines sa katatapos sa Asian Junior Figure Skating Challenge sa Hong Kong. Sa panguna ng teenager Charmaine Sky Chua na nagreyna sa Girls Novice Subgroup A, gumolekta ng 6 na gold medals ang mga national skaters sa 3-day skate fest. Nakalikom si Chua ng kabuang 40.69 points at kabilang sa mga tinalo niya ay sina eventual runner-up Yu Jingzhao ng China at third placer Jennifer Taniti ng Indonesia. Samantalang yung pang gold medals ng Pilipinas ay courtesy naman ni Amanda Sophie Hernandez, Kate Orok, Anne Catherine Legeman, Dayan Gabriel Pandillo at Emmy Marjorie D. Mahigit 100 skaters mula sa 7 bansa sa Asia ang nagpartisipa sa Hong Kong Showpiece. Longtime FIFA President Sepp Blatter pinatawan ng 70 araw na suspensyon. Iyan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Pinatahimik ng Oklahoma City Thunder ang home crowd sa Target Center sa Minneapolis, Minnesota. Sa panguna ni comebacking star forward Kevin Durant na pumukol ng 15 points, tinambakan ng Oklahoma City ang Minnesota Timberwolves 122-99 sa preseason game kanina. Na-sideline ng 8 buwan sa hinang fractured right foot, tila ang sariwang-sariwang nagbalik aksyon si Durant kung saan nag-issue siya ng 4 na assist at nagbaon siya ng ilang jumpers at off-balance shot. Bukod kay Durant, guminang rin para sa Thunder si point guard Russell Westbrook nang tumikada naman ng 14 points, 13 assists at 8 rebounds. Ang susunod na mga katapat ng Oklahoma City Thunder ay ang Dallas Mavericks at ang kanilang matchup ay itinakda sa darating na Miyerkules. Samantala, narito naman ang isang mabilis na pagsulyam sa resulta ng iba pang preseason games kanina. Pinakembot ng Utah Jazz ang Los Angeles Lakers 117-114. Pinagtutuka ng Atlanta Hawks ang mga kabalyero ng Cleveland 98-96. Hinokus-pokus ng Orlando Magic ang Miami Heat 100-97. Pinaulanan ng Rockets ng Houston ang Dallas Mavericks 109-82. Habang sinunog naman ng Phoenix Suns ang palasyo ng Sacramento Kings 102-95. Samantala, pasada naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ann Camuaviñas ng Sports Radio 918. Inastigo ng World Football Governing Body na FIFA si longtime President Sepp Blatter. 70 araw na suspensyon ang pinataw ng FIFA Ethics Committee kay Blatter kanina matapos na talakayin nila sa pulong ang corruption allegations laban sa 79-year-old Swiss national at sa kanyang ally na si UEFA President Michel Platini. Dahil dito, inaasang babakantehin ni Blatter ang kanyang pwesto hanggang sa darating na Enero, 1 buwan bago mag-elect ng bagong leader ang FIFA. Pinamunuan ni Blatter ang FIFA sa loob ng mahigit 40 taon kung saan nabalot ng corruption charges ang asosasyon. Sa katunayan, kasalukuyang iniimbestigahan ng US at Swiss authorities si Blatter dahil sa kasong criminal mismanagement o appropriation. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni former world number 1 Rafael Nadal sa men's singles ng China Open. Kahapon ay pinatalsik ng third-seeded Spaniard ang nakaduelong si unseeded Vasek Pospisil ng Canada 7-6 at 6-4 upang umabante siya sa quarter-final round.
Inangkin ni Nadal ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na set. Target ni Nadal na makasungkit ng pang-68 career singles title. Sa China Tennis Open pa rin, pasok na sa quarterfinal ng women's singles si 4th seed Agnieszka Radwanska ng Poland. Ito'y matapos na magretiro ang kanyang third round opponent na si 14th seed Madison Keys ng Amerika kahapon. Dinomina ni Radwanska ang opening set sa score na 6 bago nagdesisyon si Keys na isuko ang laban dahil sa pananakit ng kanyang binti. Puntirya ni Radwanska na makapagsubi ng pang-16 na career WTA singles trophy. At sa boxing, magbabalik ensayo na sa susunod na 2 linggo si Ukrainian World Heavyweight Champion Vladimir Klitschko. Ito'y matapos na makarecover siya mula sa left cuff injuries na tamo niya sa training camp noong 1 buwan. Nakatakdang magdepensa ng titulo si Klitschko laban kay British challenger Tyson Fury sa Nobyembre 28 sa Düsseldorf, Germany, kung saan inaasang mapupuno ang 55,000 seat ng Esprit Arena kahit panaurong ng 5 linggo ang kanilang showdown. Sasampa ng ring si Klitschko bitbit ang professional record na 64 wins, 53 by knockouts at 3 talo. Ang ipaparada naman ni Fury ang unblemished mark na 24 victories with 18 via stoppages. Para sa PTV Sports, Ann Camuaviñas, Sports Radio 918. Ang panayam kay 2 Division World Champion Brian the Hawaiian Punch Viloria sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Right now, here in our program, Sports Chat over here, DZSR Sports Radio 9, and of course, PTV Sports, tayo rin po ay napapanood sa ating program. And joining us to talk about his upcoming title fight is no less than the Hawaiian Punch. Brian Viloria is on the other line. Brian, hello and welcome to Philippine Radio. Hey, good morning, Dennis. Thanks for having me again. All right, Brian, how's training right now? We're about 2 weeks away from your probably your biggest fight, the biggest fight of your career. Training is going great. I can't train any harder than I've done, so I'm just waiting for next week to be starting. Okay, and Brian, your opponent, Roman Chocolatito Gonzalez, was recently named as the new pound-for-pound king by the Ring Magazine, and I think also by the ESPN. Is this something that is an added motivation for you? Because, people would think that, others would think it would instill fear to some fighters. But how about you? How do you take this latest being given to your upcoming opponent? I'm just taking it like it's an opportunity for me to get back on the horse, to get back on the top of the mountain, and Chocolatito's a really, really tough fighter. He's done so much for not only our weight division but for the sport of boxing, so I give him that credit. But I think it's time for me to step onto the plate and try to take his title away. And it's going to be a tough match and battle, but I trained myself really hard for this fight, and I can't really train any harder than how I've done in the last few months. And so I'm just ready for next week, ready to go and do battle, and I can't wait. Okay. Brian, I remember back then we were talking about the great fights ahead of you when you were still a first-time champion. And you always mentioned the name of Ivan Calderon, a fighter which you feel could be, the new Michael Calbahal type of fight, but it didn't push through. With Gonzalez, Brian, do you see that type of fight happening? Yeah. I think it has the makeup of one of those fights like the guys back in the days, and I'm hoping that we're just gonna show our best in front of the fight fans and show them that even the guys in the lighter weight division has demands attention too, and not only the
the heavier weights. And so I think that the whole lining himself up, getting us to fight on the main stage is a long time coming now. Okay. Now, Brian, pundits have said that you have a very good chance, really, against Gonzalez, but just in the first half, probably because you have the tendency to give your all from the opening bell, but that your drawback is that you tend to lose steam towards the end of most of your big. Is it something that you are trying to correct, or is it something that you would like to refute that type of observation as far as your fighting style is concerned, Brian? Yeah, you said I tend to give up my all the first few rounds. In this training camp, we focus a lot more on conditioning and stamina, being able to go 12 rounds without having to, slow down in the rounds. So I think in this training camp, we've managed to fix that. I'm really excited to show, what we've done in training camp and how I prepare myself for this fight. And so, I've had a few mistakes where I tend to hold back in the later rounds, but right now I think in this fight I'm just going to try to let everything go from the start of the bell to the end of the bell. Okay. And as far as checking on that, the conditioning, as far as your training, have you added something new, like a personality or a regimen, to make you a better fighter come fight night, Brian? We added strength and conditioning. Done a lot of running, a lot of running. I think the most of our training camp consists of sprinting, running, strength and conditioning workouts, and great sparring. And before my last 8 weeks of training camp, I've already put in 8 to 10 weeks before that, and I only took 4 days off because I've had a fight a couple months ago. But I've already been in shape and already been on weight already at that time, so I didn't really have to focus was on my training. I just try to get myself in shape, try to get myself in tip-top condition for me to go full 12 rounds without having to slow down. Oh, okay. Brian, I've been talking with our friends here and even abroad, our fellow writers. And most of them are saying that your fight with Chocolatito has the makings of probably stealing the limelight, so to speak, from the main eventers. And we know how Gennady Golovkin is being talked about. Is it something that you are aware of, or have you been aware of it, that people are saying that it could be not just the fight of the night, but it could be the fight of the year candidate, Brian? I'm not really. I don't really listen. I'm not really paying attention. My whole main focus in this past couple months was just to try to prepare myself and to just focus on the task and not having to worry about fight of the year or all of that talk. But my main focus is just to try to go there and try to take down the pound for pound #1 fighter in the world, and that was just my main concern. That was my main focus this whole time. All the other, that's what it is, just talks. My whole focus was just trying to get myself ready. Okay. And last few questions, Brian. What's so special about this fight? Something that you never had in your previous fight. Something that is making you doubly inspired to win this match against Chocolatito, Brian. It's just a stage, the big stage, New York City, going up against the #1 pound for pound fighter for another world title. If you can't get up for that, then I don't know, I don't know what will. That's just, the motivation over everything else. Fighting for the country, fighting for my legacy, I'm fighting for my son, fighting for my family and my friends and all my supporters. So I have enough motivation for me to keep myself focused and keep myself on the right track, to fight next week. So there's a lot of motivation. There's a lot of things riding on this fight. It's huge. I think I am comparing this as a Super Bowl for the sport of boxing. It's that big for me to be a part of this card, and I just can't wait.
All right. And is there anything that they promised you in case you win this fight? Your promoters, your managers, something big that is in the horizon. If ever you overcome Chocolatito, Brian? No, that's it. It's just Chocolatito. Okay. That's what I want. That's my prize if I go to everything. I hate looking past fights. I don't like trying to make plans after fights or whatnot because I think for me this is the do or die. There's no other talks with anything else if I don't get through this. So what's the use of talking to it? All right. Chocolate. Okay. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports Teleradyo. Ganda ng production, ha? Maraming salamat sa Sports Radio. Yes. Ating kapartner. Production-wise, ha? Ganda na, ha? Brian, the Hawaiian Punch Viloria. Nakita mo yan ako eh. Yung gaga. yung headset, eh. Violet, eh. Uso na yan. Uso yun. Okay. Question of the day. Ito na po ang ating question of the day. Matinding issue ito. Roll it! Question of the day, yo. Ano ang magiging epekto sa Philippine basketball ng biglaang pagbibitiw sa pwesto ni SBP President Manny V. Pangilinan? Sagot na po sa ating Facebook, facebook.com/PTV4Sports or sa Twitter @PTV4_. Ano sabi kanina ni Mr. MVP na parang pag susuportahan ang team ng PBA, magbibid tayo sa hosting ng qualifier. Ano tingin? Ako tingin ko parang medyo hindi kasi natin maiwasan may business rivalry, di ba? MVP at saka RSA, Ramon S. Ang, San Miguel, di ba? Masisisi mo ba sila? Meron silang protection na negosyo, di ba? At saka siya, yung sabihin na mga unpatriotic, gano'n. Ang dami nilang nagtatrabaho for them. Ang dami nilang ino-offer na trabaho. So, anong unpatriotic? Kaya lang, hindi kaya, tingnan mo ako sabihin na, magbibid tayo. Parang divisive na naman eh. Oh, well. Di ba? Parang kung ikaw nandun sa kabila, di ikaw. Di ba? So, kaya pwede na mag-reach out. Kasi being the SBP President or the SBP, the NSA na we are reaching out to the other group. But medyo nagulat ako sa statement. Magtulong tayo. Medyo nagulat lang ako sa statement na yon, yung sinabi mo. Kasi yung first na nalaman ko, kahit na hindi na siya president ng SBP, full support pa rin. Tutulong pa rin. Financially. Financially, yes. Para sa Gilas program natin. Pero yun, yung sinabi mo nga na parang kung magpapadala tayo ng elite ng malakas na lineup. Tayo ng PBA, full support. Mag-host, magbibid tayo for the hosting. So biglang may ganun. So parang nag-tweak lang ng konti. Ayan, tingnan natin yung reaction ng ating mga kababayan, ha? Exciting! Basa ka muna, Haji. At dahil dyan, ay basahin na natin ang ating mga comments ngayong gabing ito galing kay Jeron Escanillas. Hoy, nawala ito. Lesson learned, kaya siya nagbitiw para mapursige ang mga players / loyal sa bansa. Loyal talaga sa bansa. Kasi nasasayang lang ang pera ng SBP. Uy, pero yung pinadala naman natin lineup, magaling yun, ha? MVP, kung puro talo tayo, kaya nga hinahamon ng PBA na magbigay ng competitive teams para masulit ang bawat tournament na sasalihan ng Gilas. Kung tutuusin, sabi daw ni MVP sa MVP teams na lang kukuha ng players para isabak sa qualifiers. Pero may challenge si MVP sa PBA. Pag naging available lahat ng players ng ibang teams at nakabuo sila ng competitive Gilas team, magbibid na nga. Yan, magbibid siya for hosting Olympic qualifiers. Kaya dapat mag-isip na ang mga team owners, wag na daw sakalin. Medyo yung term ang mga players at bigyan ng pagkakataon na lumaban para sa bayan. Meron ka idea eh. Kalimutan na natin ng PBA. Pero, dapat tumulong pa rin ng PBA. In what way?
Bukas po, abangan ninyo sa column natin sa Manila Standard. Yun, no? Ayan, po-post natin sa Facebook natin. Medyo mahaba-haba eh. Sige, basa muna, Haji, habang ino-open ko ito. Sige, Pops Galera, isa lang yan, mawawala ng manager. Hehehe. Si Pacman na lang sana ang pumalit. Isa lang daw yan, mawawala ng manager ang SBP. Hindi, syempre, isa yan. Pero may mga kasama yan, di ba? Kaya, tsaka magkakaroon ng election. Sabi nga ni MVP, kailangan daw ng energetic, young leader. Diba? Parang yung Vice President niya yun, Sabi niya. Sir Alpan Lilio, bata yun. Energetic. Malay mo. Isa lang yan, mawawala ng manager. Si Pacman na lang sana pumalit para solve na solve. Naka-private jet pang Gilas. Hi, Miss Meg. Ano na lang, sa ABAP, pwede. Sa ABAP? Oh. Si Manny. Pwede. Sige. Basa mo kaya, naglolo ko itong natin. Sige lang. Basa ka muna. Raymark Corpus, Team Philippines na ang team ko. Wala na akong paboritong PBA team. Ano raw? Lang daw siya, wala na siyang favorite na PBA. Tayo, favorite natin, Team Philippines. Whether malakas, mahina. We should be proud na silver medal finish tayo. Diba? Naungusan natin, Iran. Sige, isa pa, Haji, Vine D, medyo sad. Bigay na lang kay Mr. Ang. SMC lahat yung lineup nila noon. Wala sigurong magpapabit. Ayan. Alright, si Don Hilbero. Unless walang suporta ng PBA team owners and other stakeholders, ano ba, di sa kangkungan tayo pupulutin. Sige, basa pa ako. Dan Cordero, kung wala ka sa pinangyarihan, wag manghusga sa nangyari sa mga pangyayari. Tumulong na lang maresolba ang problema at wag nang dagdagan pa ang problema at tanong na lang natin sa ating sarili. Ano ba ang naambag ko sa mundo nito? Yan. Maganda yan. Tama ba ang mga pinaggagawa ko? Maganda yan. Si Dan Cordero dun sa boses na... Sa boses sa segment natin. Segment, no? Maganda yung sinabi niyang yun, na ikaw kaya, tanongin mo yung sarili. May nagawa ka. Yeah, may naitulong ka. Para sabihin, para mag-akusa ka na ang isang tao ay unpatriotic. Medyo harsh kasi yung unpatriotic. Ano yun, ha? Mabigat yun. Yung mabigat na para. Sinasabi mo, traitor ka sa bayan? Diba? Teka, ako pa. Bawi ako. Basa pa. Lance Saclao, tama lang, magbitiw siya para pagdating sa International Games, wala nang smart at MVP sa jersey ng Pilipinas. In fairness, Lance, allowed naman yan ng FIBA. At alam mo, yung mga ganong nakikita mo sa, like yung Spain, di ba, San Miguel. Meron lang limit yan. So, pantay-pantay, lahat allowed. Why not, di ba? Sabihin natin na ginagamit niya yung kanyang company. Siguro naman he is privileged to use that dahil tumutulong din naman siya. Punto, kasi tumutulong siya, di ba? Financially. Pero ang talagang issue is pagkakaisa. Yun ang issue. Galing kay... Paano magtutulong, kapit basic. Para sa ilog Pasig. Galing kay Chris, no? Last ko. Dapat di negosyante ang mga miyembro nito at walang hawak na team sa PBA or anong liga. Nagkakaroon ng kontrobersya kasi pag gano'n, ibigay na lang ito sa mga dating PBA players na retired na o isang individual na may alam sa pagpapatakbo at may kakayanan na pagkaisahin ang mga team owner ng mga team sa PBA. Maganda naman ang mga nagawa ni MVP pero disappointed lang ako kasi nagagamit ang Gilas para i-promote ang mga produkto nila. Yan. Kesa ang Pilipinas. Pilipinas po sana ang i-promote, hindi produkto lang na may hawak nito. Opinion lang mga sir. Hi sa pinakamagandang host ng PTV Sports na si Meg. Ganun siya kaganda na wala dito pero pinakamagandang host ng PTV Ram Gonzales, back to the dogs. Martin Fabelion, Dianco, wala. Pili na lang ulit. Ba ang PBA? Salamat. Lapit na. Rain or Shine, Star Hot Shots. So sure na yan. On Sunday sa Araneta Coliseum. After the opening ceremonies ng 3 o'clock. Galing kay Anthony Bolima, I think pwedeng maging good move. Sana mag-lead ang individual na de-affiliated sa MVP or SMC group para maging okay na ang basketball organization ng bansa natin para mawala na ang politics na sagabal sa pag-unlad ng basketball sa bansa natin. Ask ko lang po, si Paul Artadi po ba ay balik Pure Foods? Pabati po sa Bolima family ng Nagcarlan, Laguna. Thank you mga boss. Pure Foods, wala akong balita. Wala pa sa Pure Foods. Paul Artadi? Paul Artadi, sige. Alamin natin, ha? Ask natin. JM Calderon,
malaki. Pero tingin ko, kaya siya bumababa para mas makiisa yung ibang team sa PBA. Siguro si MVP na nagpakumbaba para magkaroon ng pagkakaisa. Sana matauhan na yung ibang team owners. Yan, di si MVP hahawak sa Gilas. Okay. Pero yung Vice President, si Mr. Al Panlilio, bata, energetic. Oo, So qualified. nandun sa ano na yun, description eh. Ayan. At ang hirap yung sinabi ni ano no, ni Mr. MVP na pag binigay nyo sa amin yung mga players sa kailangan namin, magbibid tayo. Medyo Parang controversial. yung sa kabilang ano, parang medyo na-put on the spot. Are you threatening us? Yung kabila na parang medyo yung image na naman nila as hindi nagpapahiram. Dahil dun sa stake. Kasi nangyayari, pag hindi natuloy, hindi bigyan player, kasalanan naman ang kabila. Ako personally, dapat wala nang ganun. Wala nang rivalry, wala nang Hindi maiwasan. gulo-gulo. Di ba? Wag na, wala nang parinig. Di ba? Parang may halo pang ganun eh. Okay, basa ako. Pops Galera. Isa lang yan. Ano nabasa mo na ba? Nabasa ko na si Pops. Si Raymar Cruz. Angat pa. Pataas. Si Ron, ayan, yung nasa... Yung Raymark, tapos na to? Tapos na sila eh. Taas pa. Ito, si Ako Sil Ayan, si Mindstar, di pa yan. Good evening po, sir. Kuya Haji at Miss Meg. Malaking kawalan po talaga si Sir MVP sa Philippine team sa SBP. Kung magtutulungan lang sana ang SMC at MVP group, wala nang sanang problema. Bakit kasi napakahanda mo doon na SMC? Nakakaya talaga. Ibalik ang pinanggalingan. Bakit? Ano sinabi? May mga bansa-bansa na. Ito na lang ang babasahin ko, ha? Pakibati po pala ang mga katropa ko, Jeneline Tamano. Bawi-bawi na kami sa'yo, Mindstar. Katria Corneo, Santiago, Emilyn Leng, Nailan Lin, Edgar Ansel, Paula May Texon, Salitejano, Marilyn Pandak Prosillas, Jeneline, Sheila Ara Batuto, Beverly Escala at Jonathan po. At ang talk and text, diehard fans. Good luck po sa show nyo. Always po ako nanonood. Thank you very much. Okay. #TNT Nation. Tig-isa. Sige. Galing kay Jerwel Estacio. Sayang, malaking kawalan si MVP kasi bukod sa financial, may puso rin siya at devoted talaga siya sa SBP. Maganda yung pamamahala niya. Pero siguro, devoted. Pero siguro it's time na rin para magpahinga. 69 years old, MVP. Madami ata siyang trabaho. Maybe Ramon Ang can handle it. Okay. Ayos na yun. Okay na, boundary? Boundary na. Ruben Castillo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, sige. Okay, at dahil po dyan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Patingin ko lamang po yung mga teachers ng Tangub City National High School. Yan, alma mater ko po yan. High school ako, no? At happy birthday sa pinsan kong si Mary Grace Kahita. Happy birthday. At hello po sa Pantua family dyan po sa Llano, Caloocan City, sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City. To my mama, I love you, Ginger, Ate Rose, and kay Papa, I love you. At News at 1 po, bukas, 1 o'clock. At to Miss Ice, I love you. Ayan, and to my wife, Winnie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, kay Kuya King, and Kuya Bunso. And happy birthday sa napakabait at napakagaling na player agent na si Mr. Nino Reyes. Ayan, happy birthday. And Mr. Tony Aldeguer. Hi, hello. And good luck sa Ala Promotions. History will be made October 17. First ever Filipino-owned promotions or outfit ay magpo-promote po ng isang card sa United States. Wow! Specific sa Carson City, California. Maganda yan. Alright. Sports Radio, salamat. May show ako dyan ngayong linggo, alas 4 ng hapon. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Until next week. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.